Pansin ko, may tumutulo na langis dito sa bandang side ng magneto. Ito nagtulo-tulo na siya. Pag pinukpok mo, sabay sa pag lumapat na yung martilyo sa impact drive, ikot lang. Ay, nabalik pa. Paano na to? Kumusta mga paps? Meron naman akong problema dito sa motor ko. Kasi itong motor ko, napansin ko, may tumutulo na langis dito sa bandang side ng magneto. Ito nagtulo-tulo na siya. Habang nasa biyahe ako, napansin ko lang na tumutulo yung side dito. Ito, tanggalin ko to. Itong tapakan ng gear, tapos itong cover ng motor dito sa side ng magneto. Kasi ngayon naman, bumili na rin ako ng pampalit na oil seal. Baka oil seal lang yung sira dito sa motor ko. Magneto oil seal yung pinalit ko. Tapos itong Teflon, sinama ko na rin sa pagbili. Kuha lang ako ng pangtanggal ng magneto. Ang pangtanggal dito sa magneto, number 17 na sa akin. Hindi to siya number 17. Malabo na kasi yung sukat dito sa socket na to. Oh, ito number 17 to. Ito yung pangtanggal ng nut doon sa magneto. Ano-mano lang gagawin natin kasi hindi tayo complete tools. Tapos itong T-rings. Itong wheel seal na to, binili ko lang to sa Honda. Kasi di na ako nakapunta doon sa bilihan na mismo ng piyesa sa SYM. Kasi Lunes hanggang Biyernes lang kasi sila. Sabado kasi ngayon, kaya di ako nakabili dun sa bilihan talaga. Kaya pumunta ako sa Honda, nakabili naman ako. Tapos ngayon naman tatanggalin ko tong mga tornilyo na to. Luwagan ko lang para mapabilis yung trabaho natin. Itong tapakan ng gear, pwede nyo itong tanggalin, pwede rin hindi. Kung saan ka komportable. Pati itong potres na to, kung saan ka komportable. Kung gusto mo talaga matrabaho, tanggalin mo itong potres saka yung tapakan ng gear. Tapos tanggalin ko lang itong cover. Kasi di pa kasi totally natanggal natin yung tornilyo. Mayroon pa kasi natira sa ibabaw. 4 na tornilyo kasi ito. Itong side ng magneto. Galaw-galaw ko naman yung camera kasi bumababa eh. Yun, para makita nyo talaga. Ito yung pang-4 na tornilyo na tatanggalin ko para mahugot tong cover na magneto. Yan. Kahit hindi nyo natanggalin yung tapakan, tanggal tong cover na to. Kasama na ito na. Ito yung oil na galing sa cover ng magneto. Ang daming oil dito sa loob ng cover. Stator, pati stator, basang-basa ng oil. So ngayon naman tatanggalin natin tong magneto. Tanggalin natin to. Tapos kailangan natin dito sa umusling bakal dito sa magneto. Ganito lang. Pakikita ko sa inyo kung saan siya kailangan dito. Dito mo siya ilagay yung T-rings
Tapos tatanggalin natin tong nut ng magneto. Ang pagtanggal nito is counterclockwise. Pabigla lang yung pukpok. Tanggal agad to. Counterclockwise yung pagtanggal nito. Tapos gamitan ko ng magnetopuller para maipasok tong magnetopuller na to. Pa-clockwise naman siya. Isagad mo lang siya sa dulo. Tapos ito na yung pinaka-puller niya. Ito yung magtulak. Ito yung inikot-ikot ko. Tapos kailangan pa din natin siya dito sa may hosle ng magneto. Tirins ang gamit mo para kasukat talaga siya sa level. Yan. Tapos gamitan ko lang ng close rinse. Pa-clockwise pa din to para may tulak yung magneto. Yun, tanggal. Ganun lang kadali. Tanggal agad yung magneto. Tanggalin ko lang tong magnetopuller. Ayan. Tapos tanggalin ko tong stopper ng starter gear. Tapos yung itong circlip sa starter gear dito sa taas. Yun. Kailangan na itabihin mo itong maayos itong mga parts na to, baka makalimutan mo. Huwag mo ipagsama-sama, itabi mo lang siya ng maayos para matandaan mo kaagad kung saan to sila nararapat ibalik. So ito yung bearing niya sa loob, yung starter gear na to. Okay pa naman siya, hindi pa siya masyadong upod. Yan. Tapos ngayon, akala ko walang problema dito sa magneto plate. Meron pala, tanggalin ko muna to, hugutin ko imbis na hindi ko to tatanggalin kasi oil seal lang naman yung papalitan ko dapat. Matanggal ko to tuloy yung tapakan ng gear. Pero hugutin ko lang naman to. Tanggalin ko tong dalawa na to, dalawang screw na to. Ito yung lock ng magneto plate. Pagtanggal ng oil seal, sungkitin lang naman to eh. Ito, tanggal agad. Madali na siyang tanggalin tong oil seal na to. Malambot na rin tong oil seal. Ulit-ulit kong pinunasan. May tagas talaga. Kaya mapilitan kong tanggalin to. Itong magneto plate na to. Itong starter gear, papalitan din natin to ng oil seal. Susungkitin lang din natin kagaya ng ginawa natin dito sa magneto plate. Basta yung oil seal na to, ang kasukat nito XRM 110. Sabihin nyo lang sa bilihan ng mga pyesa pag magpalit kayo ng oil seal. Pag yung motor mo 100 to 110cc, magkasukat lang sila ng oil seal sa XRM 110. Bonus 110, bonus 100, with 100, same lang yan sila. Basta huwag na lumagpas ng 125. Ay, hindi nyo rin makikita itong serial number, labo. Ilagay ko na lang dito sa screen yung sukat nito. Pero kahit na di ko na ilagay, sabihin nyo lang sa bilihan nyo ng parts ng motor, XRM 110, alam na nila yun. Magneto seal, sabihin mo lang magneto seal sa XRM 110, yan yung ibigay, kasukat talaga yan. 100% yan paps, kasukat. Pag magpalit ka ng oil seal dito sa 110cc na motor, para di ka na mahirapan na pupunta pa ng SYE mismo. Ito na, ilagay ko na tong bagong oil seal. Tutulak lang naman to. Ayan. Basta may sagad sa pinaka dulo niya. Ito dapat nakasagad. Dapat
Hindi siya na may pagitan. Ganyan ito, diba? Ito yung luma. Basta ganito lang pag lagay mo ng oil seal. Tapos ngayon naman, ito namang magneto plate, yung lagyan natin ng oil seal. Bago natin isalpak dito sa magneto plate yung oil seal na to, lagyan ko muna ng teflon, kahit mga 2 ikot or 3 ikot para sumagad talaga sa higpit. Kasi pag replacement na kasi itong oil seal natin, kahit mamahalin to, mahal ang bili ko nitong oil seal na to, dito ka magkaroon ng problema dito sa lagayan ng oil seal. Kasi pag uminit kasi yung makina, yung oil seal kasi lumalambot yan. Pag lumalambot, sumama yan sa ikot ng crankshaft o sa magneto. Kaya magkakaroon siya ng tagas. Di naman asin tagas talaga ng tagas, yung patak lang. Kaya pag magpalit ka ng oil seal, lagyan mo na lang ng teflon. Kahit 3 ikot lang, manipis lang naman to eh. Ang importante, hindi makalusot yung oil na galing sa loob ng makina. Napaka-importante din tong oil seal na to kasi ito talaga yung nag-aharang ng oil para hindi makalabas o hindi mapunta ng magneto at saka sa stator. Kasi pag yung stator mo palaging nabasa ng oil yan, tapos buong araw mo siyang binabiyahe, may posibilidad talaga masira yung stator mo. Kasi magpalit ka ng stator ngayon, kaya kailangan mo talagang gagawa ka ng paraan para hindi natatagas yung oil dito sa magneto plate. Ano, okay na to. Ngayon naman, ilagay ko na to, isalpak ko na to. Pag ganito yung salpak niya, yan, ito idaliriin mo lang, itulak mo lang siya. Pag tulak, kailangan pantay. Yan, tutulak ko lang yung oil seal. Pwede mo tong pukpukin, pwedeng hindi. Pero sa akin, tutulak ko lang to. Diba? Shoot agad. Kahit na meron siyang teflon. Yan, tumatagas talaga. Di nyo lang kita, pero may counting tagas. Mas lalo na to pag uminit na tong makina. Kaya siguro kanina mainit na yung makina, tumatagas siya dahil dito. So, pansin nyo ba? May kaunti. Malamig pa tong makina na to. Matagas talaga siya. Kaya kailangan talaga mabaklas ko to. Mabaklas ko tong magneto plate niya. Ito siya. Diba? May tagas. Kaunti lang naman, pero pag uminit kasi to, lalakas yung tagas na to eh. Kaya kailangan natin itong mapalitan ng o-ring dito sa magneto plate na to. Kailangan natin itong tanggalin. Itong screw na to, itong lock ng magneto plate. Pag magtanggal kayo nito, gamitan nyo ng impact drive. Hindi pwede yung mano-mano lang ikutin mo kasi matigas kasi to. Ito yung sukat niya. TH3 yung sukat ng screw na to sa magneto plate. Tapos bago mo tanggalin mo na to, pupukin mo lang muna para magkaroon siya ng vibration sa loob. Tapos pukpuk pa lang. Ang paikot nito, counterclockwise. Habang pinukpuk mo, sabay mo siya ikot. Kailangan timing yung pagpukpuk mo dito. Kasi para hindi ma-lost thread yung
screw ng magneto plate. Tapos pupukin mo lang ulit. Tulad ng ginagawa ko. Para iwas low thread to ng screw. Ganun pa rin. Basta sabay yung ikot niya. Pag pinukpok mo, sabay sa pag lumapat na yung martilyo sa impact drive. Ikot lang. Uy! Nak nang nabalit pa. Ano na to? Sukitin ko lang to ng kutsilyo. At ng pating. Pag na maka-encounter kayo ng ganito, yung pangtanggal niyo ng screw, ay ibig sabihin lang yan, local yung impact drive, bala ng impact drive, kaya nabalit. Yun. Sukitin lang yun naman yan, tanggal agad yan. Tapos ngayon, ito na yung bago. Subukan natin ito kung matanggal ba itong dalawa na to. Bagong bala to, mahalang bili ko nito, original to. Ba, tanggal agad. Tanggal agad siya. Basta pag mga-encounter kayo ng ganitong sitwasyon, napabali yung bala nyo, bumili kayo ng original na pangtanggal. Sabihin nyo lang sa hardware yung original na pang impact drive, pang impact screw, pang tanggal ng screw. Ibigyan kayo ng original kasi may kamahalan nga lang. Basta tanggal ko na. Yan naman, pupukin mo lang tong umuslay dito sa plate. Paikutin mo lang siya. Yan. Galawin mo lang siya tapos ipitan mo ng vice grip. Sa umuslay na to, iipit mo dito. Tapos yung higpit na higpit para mahila mo. Diba? Tanggal. Ito yung papalitan natin. Itong o-ring na to. Ito yung dahilan kung bakit may tagas yung magneto natin. Isa rin to sa mga dahilan. Maraming dahilan dito. O-ring, magneto cell, yung maliliit na o-ring dito sa gilid. Kaya kailangan ka talaga, marunong ka talagang tumingin kung saan ang galing yung tagas dito sa magneto. Malambot na rin. Kaya pala siya tumagas. Malambot na rin, para na siyang naluto. Ito yung papalitan natin. Bago nyo lagyan to ng o-ring, punasan nyo ng maayos para hindi masira yung o-ring. Kasi may mga buhang-buhangin kasi ito. Tapos, bago natin lagyan ng o-ring, itong plate, lagyan muna natin to, teflon. Itong teflon na to, nakakatulong to para medyo kumapal ng kaunti yung o-ring na ilagay natin dito. Kasi yung o-ring kasi na nabibili, wala ka na mabibiling original na o-ring na kulay brown. Lahat kulay itim na. Ang kulay itim kasi kahit original na nabili mo, hindi gaano siya matigas, di gaya ng original talaga na o-ring na nakakabit dito sa magneto plate. Kaya kailangan mo talagang lagyan ng teflon. Kahit 3 ikot, pwede na yan. Tulad ng ginagawa ko nito. Para lang kumapal ng kaunti. Ito yung o-ring na ipapalit ko. Ito, wala na to. Sigurang lambot na to. Kaya yan yung dahilan kung bakit may tagas ng kaunti. Tapos punasan nyo ulit yung o-ring, baka may dumikit na buhangin-buhangin. Nakakasira din yan ng o-ring. Ganito lang paglagay. Sa ibabaw mo unahin. O sa baba, basta ma-shoot lang siya dito sa pagitan ng plate.
Kahit hindi siya moving parts tong plate na to, talagang masisira talaga yung o-ring dahil sa init ng makina. Kaya pag palit kayo ng o-ring dito sa magneto plate, lagyan nyo talaga ng teflon para kumapal ng kaunti. Kasi pag hindi nyo lagyan ng teflon, bibilis lang yung buhay nitong oil ring na to o o-ring na to. Kasi mabilis lang siyang lumambot. Pag lagyan mo kasi ng teflon, medyo humaba-haba yung buhay niya. Kaya yung purpose ng teflon na to, basta wag lang masyadong kapalan. Kasi nakakasira din yan ng pagitan ng salpaka ng magneto plate. Saktong lagay lang, basta wag masyadong kapalan. Tapos punasan mo yung bawat gilid para sigurado mo lang buhangin na nakalagay. Tapos pag maglagay ka nito, ito itapat mo lang siya dito sa butas na to. Ito ang butas na to. Itapat mo lang siya. Yan. Yung dalawang butas na to. Tapos unahin mo siya itusok yung dito sa pinakababa para hindi mo siya magalaw. Di baling magalaw dun sa taas. Kasi hindi naman dyan nakapundo yung oil. Dito naman sa baba. Yan. Ganito lang. Itulak mo lang sa basta itapat mo sa butas ng lagayan ng screw. Yun. Tapos pukpukin mo ng hawakan ng martilyo. Yung kahoy, pwedeng kahoy, pukpuk mo dito, pwedeng rubber mallet. Sa akin, hawakan lang ng martilyo yung pinampukpuk ko dito. Yan. Sa dandahan lang, huwag pa biglang papukpok kasi baka masira yung magneto plate. Dandahan na pagpukpok para hindi naman lumubog masyado yung magneto plate. Baka matupi yung plate na to. Sa dandahan lang hanggat hanggat lumapat lang siya dun sa lapatan ng magneto plate. Kasi pagka metal lang pang pukpok mo dito, baka magkaroon ng problema tong plate na to. Lalapat yung bakal na ipukpok mo dito. Dapat kahoy or rubber mallet. Tapos ngayon, ibalik ko na tong screw dito. Basta pag walang sira yung screw, yung lock screw ng magneto plate na to, ibalik nyo lang. Kasi pag bumili kasi kayo nito ng replacement, malambot po yun. Mabilis masira yung replacement na lock screw dito sa magneto plate. Maganda pa rin yung original na lock dito sa magneto plate. Kasi matibay. Hindi sa basta-basta mabubungi o malulustrid. Kita mo naman kanina, pinukpok ko ng impact drive. Nabali yung bala ng impact drive. Pero hindi pa rin siya nalulustrid. Okay pa din siya. Ganun talaga pag local, nababali talaga. Di gaya ng original na binili ko na to. Original tong binili ko eh. May kamahalan nga lang. Kahit maliit lang siya pero mahal. Basta kulay puti na bala ng impact drive, local talaga yun. Lalo na pag isang seat. Di kaya nito, isa-isa lang binili ko. Ano, okay na. Lalak ko na. Saktong higpit lang din, huwag masyadong higpitan. Baka masira naman yung salpaka ng lock screw. Yun, na-install na natin. Okay na. Napalitan ng o-ring, napalitan na rin ng oil seal. Kaya naman, ibalik ko tong starter gear niya. Yung sinalpakan natin, dito natin siya ilagay. Yung palabas yung oil seal, nasa labas yung oil seal.
Ganito lang. Pwedeng sabay, pwedeng hindi. Bahala kung anong trip mo. Kung gusto mo unahin. Salpak din naman yan. Tapos ngayon, ibalik ko na tong circlip dito sa may starter. Lock kasi ito ng starter gear. Pag walang lock, nakatanggal kasi ito pag mag-push start ka. Pero pag hindi ka naman gumagamit ang push start, kickstart, walang kinalaman tong circlip na to. Pero pag gumamit ka ng push start, matik yan. Pag di mo lagyan ng circlip yan, tanggal yan. Tapos balik ko na tong guide chain nya. Kabilaan. Maliit malaki. Diba medyo mahirap, pero kaya nyo rin to. Tapos yung stopper ng starter gear, kailangan maibalik nyo rin to, kasi pag hindi nyo to maibalik, makalimutan nyo to. Pag start nyo ng motor, mag-to start kayo, kakalansing-kalansing yan, tapos tutulog ulit yung oil. Kailangan talaga maibalik to, kasi ito yung naging stopper ang starter gear dun sa may oil seal. Siya ang pumipigil na hindi makalabas yung oil. Tapos itong magneto, tapos nakita nyo itong linya na to, yan, tapat mo lang dito sa may kunya. Tignan nyo rin yung Bendix kung kumpleto. Itong Bendix ng magneto na to, 3 lang naman siya eh. Yung iba kasi, ang Bendix kasi nila 5, 4. Ito 3 lang to kasi 110cc naman to siya. Pero iwan ko lang sa ibang 110cc. Pero ito kasi bonus 110. Kasukat naman siya na XRM. 3 lang to siya. 3 yung Bendix. Magneto Bendix. Tapos ibalik ko na tong nut. Pagbalik naman ito, kanina pa counterclockwise paluwag. Tapos ngayon naman, pa clockwise. Ang pahigpit itong nut na to. Tapos ganun pa rin ang gagawin natin dito. Kukontrahan natin para mailak natin siya ng maayos o mahigpitan natin siya ng maayos. Kasi mano-mano nga lang yung gawa natin. Kailangan sakto lang yung higpit niya. Ito na costly na to. Dito natin lagyan ng clearance. Ayan, ganito. Kung paano natin ginawa pagtanggal, ganito rin yung pagbalik. Yung naka-osle sa magneto. Hindi naman basta-basta masira to, matibay naman itong naka-osle dito sa magneto. Tapos, dandahan mo siyang higpitan, huwag pabigla. Kanina kasi yung pagpaluwag ng nut na to, pabigla. Pagpahigpit, dahan-dahan. Dandahan pa clockwise yung higpit. Pakiramdaman mo kung higpit na. Huwag mo na masyado siyang higpitan. Yan. Isa pa. Basta saktong higpit lang, huwag masyadong higpitan kasi baka masira yung crankshaft. Kung masira yung magneto. Pakiramdaman mo lang tulad nito, di ba? Sa pakiramdam mo na lock na, hindi na sa gumagalaw, tanggalin mo na yung pang tulak mo, pang lock. Okay na to. Tapos ngayon naman, ibalik ko na tong cover nya. Ito, meron pa rin oil, di ko na nilinisan. Tanggalin ko lang tong oil dito sa stator. Puro na oil na siya. Pero kahit naging puno na siya ng oil, umaandar pa rin naman yung stator. Pero yun nga lang, delikado na to sa sira kasi nababasa siya ng oil. Kaya agapan nyo to, pag tumulo yung magneto, side ng magneto, pag tumulo, dapat maging aware na kayo. Huwag nyo nang paabuti na masira yung stator. Baka mapalaki pa yung gastos niya. Ibalik ko na tong cover niya.
Ayan. Basta ganun pa rin pagpahigpit nito. Yung mga tornilyo na to, clockwise pa din. Kailangan yung paghigpit mo dito sa cover na to, balance, kasi andito yung stator. Nakalapat sa napagitan yung stator sa magneto. Pag hindi to pantay yung paghigpit mo dito, posibleng tatabingi yung stator at masisira yung magnet na magneto. Kaya mag-ingat kayo dito sa paghigpit na tong cover na to. Kasi yung iba kasi pag nagpapaayos ka ng motor, bara-bara yung pagbalik. Minsan hindi napapantay yung higpit niya. Kaya magulat ka na lang, may lumalagotok sa magneto. Yung pala tanggal na yung magnet kasi hindi nga pantay yung pag-higpit nito. Paglagay ng tornilyo. Yan, ganito lang. Huwag mo na masyadong higpitan. Saktong higpit lang, tapos pagka mapantay na siya ng higpit, saka mo na higpitan ng totoo. Tapos balik ko na tong yung tapakan ng gear. Balik ko na lang tong cover dito sa motor. Bugbog na tong cover na to. Nakailang tanggal na to. Ayan. Lagyan ko na lang to ng screw. Tapos dito sa side cover, salpak ko na din. Tapos lagyan ko na din to ng screw. Hindi ko na ipapakita sa inyo. Tapos iwan ko muna tong susian kung na-under pa ba. Mamaya biglang hindi uma-under, no? Nagpalit lang ng oil seal. Testing kung na-under pa ba. Yun, sa kickstart lang, under naman pala. Sana wala ng tulo to. Pero para makasigurado talaga ako na walang tulo to, itesting ko muna to sa kalsada. Road test ko muna itong motor na to kung natulo pa ba yung wheel dito. Ito na, titignan ko dito sa ilalim ng makina kung may tagas pa ba. Ayun, wala nang tagas. Wala na. Tinisting ko siya ng 3 oras. Maabot na nga ako dito sa gilid ng dagat. Totally wala na talaga siya. Yung nakita ko na lang yung dumi-dumi dito sa ilalim ng makina. Ay tulo, wala na siyang tulo. Hindi gaya nung kanina. Tulo-tulo siya. Ganun lang yung gawin nyo pagka maka-encounter kayo ng ganun na problema sa motor. Palitan nyo lang ng oil seal tsaka yung o-ring. Okay na yan. Hanggang dito na lang mga paps. See you next vlog na lang. Alam na.